Para sa ating mga balita, bansang Iran may maitim na binabalak, EU nababahala na, at VP Sara sinabing siya daw dapat ang presidente noong 2022 at hindi si BBM. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nababahala ngayon ang mga intelligence agencies ng France at United Kingdom dahil sa programang nuklear na binubuo ng bansang Iran. Ito ay matapos makipagpulong ang mga nasabing ahensya sa mga Iranian diplomat upang pag-usapan ang isyong ito. Sa isang talumpati sa Paris, sinabi ng hepe ng United Kingdom Intelligence Agency na nagsisilbing malaking banta ngayon sa seguridad ng mundo ang ambisyong nuklear ng bansang Iran. Ito'y sa kabila ng kabiguan ng mga kaalyadong teroristang Hamas at Hezbollah na matalo ang IDF sa digmaan. Ayon kay Secret Intelligence Service Chief Richard Moore, bagaman nakaranas ng matinding pinsala ang mga Hamas at Hezbollah sa kamay ng mga sundalong Israeli, ang patuloy na pag-aambisyon ng Iran ang nagbibigay pangamba ngayon sa mga bansa sa mundo. Kaugnay nito, sinabi naman ng French intelligence na makikita ang panganib ng nuclear project ng Iran sa mga susunod na buwan at ito ngayon ang kanilang pinaghahandaan kasama ng bansang Britanya. Gayunman, patuloy pa rin anya ang komunikasyon ng Iran, Britanya, France at Germany sa mga dialogo tungkol sa nuclear weapon. Noong Biyernes ay nagkaroon ng pagpupulong sa Geneva, Switzerland ang mga world powers kung saan sinabi ng United Nations na pinaplano daw ng Iran na mag-install ng 6,000 bagong centrifuges upang paramihin ang produksyon ng uranium. Ang centrifuges ay isang makinarya na ginagamit sa pagproduce ng uranium na ginagamit naman sa paggawa ng nuclear fuel. Para yan sa pagbuo ng isang ganap na nuclear bomb. Layunin ng Iran na dagdagan ng 5% ang produksyon ng uranium. Higit na mataas ito kaysa sa inaprobahang 3.67% noong 2015. Ang pagpupulong na ito ang kauna-unahang sesyon tungkol sa nuclear project mula nang manalo sa pagkapangulo si Donald Trump. Pinag-usapan ito sa kabila ng mga banta ni Donald Trump na magpapatupad ng mga maximum pressures laban sa Iran dahil yan sa kanilang proyektong nuklear. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, kung hindi aalisin ang mga sanctions, lalo anya silang magpapatuloy sa kanilang ambisyon na makabuo ng sandatang nuklear. Nangako naman ang Israel na pipigilan ang ambisyong ito anuman ang mangyari. Bukod pa rito, sinabi rin ng Iran na mag-i-inject sila ng mga uranium gas sa mga bagong centrifuges. Ito'y bilang tugon ng Iran sa pagbatikos sa kanila ng United Nations dahil sa kanilang layunin na paramihin ang produksyon ng uranium. Ang uranium gas ay isang mahalagang sangkap upang lalong mapabilis ang mga centrifuges sa pagbuo ng mga uranium. Ito ang sinabi ni Mohammed Islami, nuclear scientist ng Iran. Pero nilinaw ng Iran na ang kanilang ambisyong nuklear ay para naman daw umano sa layuning pangkapayapaan. Isang dahilan na pinabulaanan naman ng mga bansang UK, France at Germany. Lalo na't nakikita ng mga bansang ito na hindi anya marunong makipagkooperasyon ang bansang Iran sa mga nuclear inspectors. Ayon sa United Nations, ang Iran ang tanging non-nuclear state sa mundo na nag-aambisyong magpayaman ng mga uranium hanggang sa 60%. Kung tutuusin, ay konti na lamang ito at maaabot na nito ang 90% uranium production na pamantayan upang makabuo ng isang ganap na sandatang nuklear. Sa ibang balita, hindi daw dapat si Marcos ang presidente kundi si Vice President Sara Duterte.
Ako ang dapat na manalong presidente noong 2022, pero ipinasa ko dahil may iba akong plano. Iyan ang pahiwatig na binitiwan ni Vice President Sara Duterte kahapon araw ng Sabado. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Ito ang mga statement ng pangalawang Pangulo bilang tugon sa pahayag ni Zambales 1st District Representative J. Konghun, kung saan sinabi ng kongresista na ang lahat umano ng mga kaguluhan sa politika ng Pilipinas ay pawang nag-umpisa sa pag-aambisyon ng VP na maging presidente agad. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Matatandaan na unang nag-file si Inday Sara ng pagka-alkalde ng Davao City, pero nagbago ang kanyang isip at nagdesisyong tumakbo na lang bilang katandem ng ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay dahil kinumbinsi daw siya ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na noon ay nag-aalala dahil sa malakas na kandidatura ni Leni Robredo. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever, na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Sa ngayon ay nahaharap sa iba't ibang reklamo at investigasyon ukol sa paggamit niya ng confidential funds at ng budget ng Department of Education ang Vice Presidente, na tinawag naman niya na isang uri ng political persecution. Gayunman, kinumpirma ng bise na dadalo pa rin siya sa susunod na hearing ng Kongreso kaugnay sa mga isyong ito. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. Dagdag pa rito, tumanggi naman ang bise na magkomento ukol sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na hindi ito pabor na ituloy ang impeachment complaint laban sa kanya, sa dahilang wala naman daw pakikinabangan ang sambayanang Pilipino kung itutuloy ang impeachment trial. Maliban dito, tumanggi din ang bise na magsalita naman tungkol sa tila pagpaparamdam ng administrasyon ng pakikipagkasundo sa kanya. Kaugnay pa rin ng sinabi ni Marcos sa impeachment laban kay Inday Sara, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na kung itutuloy ang hakbang na ito, tiyak niya na magdudulot ito ng malaking pagkakawatak-watak sa bansa. Ayon kay Amy, ang sitwasyon ng pagkakawatak-watak ay tila nagiging Luzon laban sa Visayas at Mindanao. Hindi anya maganda ito, lalo't laging isinisigaw ng kanyang yumaong ama ang mga katagang isang bansa, isang diwa.
Dagdag pa ng senadora, malaki ang magiging epekto ng nagaganap na sigalot sa pagitan ng dalawang pangunahing opisyal ng bansa, lalo na sa mga investors, dahil nagagalit umano ang mga negosyante kapag may instability or alitan or any kind of political anxiety sa pamahalaan. Umaasa din siya na sana'y mag-utos ang Kongreso na wag nang ituloy ang impeachment trial. Kung may mag-file anya ng kaso laban sa pangalawang Pangulo, dapat ay i-file na lang at wag nang maghanap ng dahilan upang magkawatak-watak ang sambayanang Pilipino. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw sa inyo mga kababayan.